Kamusta po muli sa inyo lahat? Ito po si Art. Ating pong pakikinggan si Andy Ortega na ini-interview siya nito sa CNN Philippines. Pakikinggan po natin ang sagot niya anong magiging hanap buhay ng ating mga driver kapag hindi na sila bumiyahe o ano ng jeepney. Ano kaya talaga ang ibibigay na hanap buhay? Ating pong pakinggan. So now, sir, what happens on February 1? Yeah, syempre February 1 talagang hindi na pwedeng pumasada yung mga hindi nag-consolidate na mga operator. So hindi na dapat nila gamitin yung mga sasakyan nila after January 31. That's why buong month ng January, due process tayo. Buong month ng January, we are informing them para kusa sila on their own. They should not fly the routes or use their... Ito po mga ito is easy for them na magsalita na do it their own. Ano po ikabubuhay nila ng mga driver? Hindi yung ay dapat ay sumunod sila. Ay paano mo mapapasunod yung isang taong nagugutom? Jeepneys because hindi na consolidated. So it's really the responsibility of them not to do it. But syempre... It's not their responsibility. Aba ay kasi mga Pilipino din yan na magugutom. Responsibility yan ng mga gobyerno ng government. Anong gagawin nila? Government, LTO, we will be conscious and we will be ready to those na magpa-apply after January 31. And what is the plan on February 1? Manghuhuli ho ba ang the authorities? Alam mo, function-wise, talagang dapat kami manghuli. But I'll be very transparent and straight sa inyo, Pinky. Siyempre, we will be sensitive in how to handle. Itong gagong ito, paano magiging sensitibo? Inalsa mo yun ng trabaho yung mga tao. Anong kakainin nila? Meron bang puso itong mga hayop na ito? Sensitive? Nang weteng naman, no? Inalisan ang trabaho and sensitive po kami. Tingnan nga natin. This. Kasi alam naman natin, sensitive issue, alam naman natin, wala silang hanap buhay, no? Yung mga operator. Yeah, walang hanap buhay, walang kakainin. May mga anak, walang kakainin. May pinag-aaral, hindi makapag-aaral. Kung kaya, yan ang mangyari sa iyong gago ka. Na hindi makapag-aaral ang mga anak mo, hindi makakain ang anak mo. Anong gagawin mo? Pababayaan mo ba ang mga anak mo? Itong gagong ito, palibasa, hindi sila nakatayo na silang inalsan ng trabaho itong ating mga mamamayan. Sasabihin nila, ayos na lang, ganun na lang ba? Alis na, that's it. Hindi ka na pwede magtrabaho. Anak ng weten, saan ka nakakita ng government na inaalsa ng trabaho mismo ang mga mamamayan nila? Ni sa China, hindi inaalsa ng trabaho yung mamamayan nila. Ni sa ibang bansa, hindi inaalsa na ganyan na lamang na ang gobyerno o mag-aalis ng trabaho. Ay sa Pilipinas lang nangyayari ito. Dahil ng mga kagaguhan ng mga hayop na ito, na siya namang hindi si Presidente Marcos na hindi naman nakikinig kung ano talaga. Ano bang Presidente Marcos, anong gagawin ng mga Pilipino na pag nawalan ng trabaho? Yung anong gagawin nila? Anong ipakakain nila sa kanilang mga anak? Anong ngayong gagawin nila? May babayadan dyan na tahanan nila. Kung talagang ang concern ninyong mga gobyerno kayo ay pagandahin ang buhay ng mga Pilipino, bakit nyo pinapayagan kumain ng pagpag ang ibang mga Pilipino diyan? Na nagkakalat-kalat pa diyan. Ngayon, sasabihin mo, concern kayo? Aalsan nyo ng trabaho ang mga Pilipino. Sasabihin mo, naaawa kayo. Aba, yung mga gago talaga itong mga hayop na ito. Makapagnakaw lang itong mga LTFRB dito sa Chinese na mga bus na dadalhin dito sa Pilipinas, ay wala silang pakialam, mawalan ka man ng trabaho. Inalsan ninyo yung mga operator ng kanilang kanilang prangkisa. Na doon sila umaasa, mapapag-aral yung kanilang mga anak, mapakain yung kanilang mga anak, mabayaran nila, at yung mga kinikita sa jeep nila yung na talagang yun ay ibinili nila. Okay? Binili nila yon para matulungan nila na sila ay merong makita rin na hindi para umasa sa gobyerno. Okay, hindi ito nagtatrabaho sa gobyerno. Kayong mga nagtatrabaho sa gobyerno, wag naman ninyong lamunin yung kayo na mismo ang pinakakain ng mga tao dahil sa mga tax na dumarating dito sa
na sa mga ginagawang pagtatrabaho ng ibang mga Pilipino sa ibang bansa, kayo kumakain na lang dyan. Ngayon gusto pa niyong alsan sila ng trabaho after na sila'y nakapagtrabaho sa ibang bansa nakapag-ipon para makabili ng jeepney na siya namang mapapagkunan nila ng kanilang makakain sa araw-araw, mapapagkunan nila ng kanilang mga pagpapaaral sa kanilang mga anak, pagbabayad sa kanilang mga bahay, baka ang iba pa nga dito ay utang pa. Aalsa na agad ninyo. Bago sasabihin nyo na bahala na sila. Matapos itong ginawa nila sa Pilipinas, nag-ibang bansa, ganyan na lang ang gagawin ninyo. Pag uwi nila, aalsin ninyo yung kanilang inipon na ibinili ng jeepney, aalsin agad ninyo. Ay napakawawalang hiya naman ninyo. Wala naman kayong mga puso. Kung ito kayo baliktarin at kayong mga gobyerno mawalan ng trabaho, ano kayang iisipin ninyo? Ay talagang magkakagulo yan sa ating dito sa Pilipinas sa ginagawa ninyong mga pagmamalupit sa mga mamamayan na hindi naman umaasa sa gobyerno, na hindi naman kagaya ninyong mga hayop kayong nagtatrabaho diyan sa gobyerno na ang inaasahan lang nyo is sumweldo kayo. Ngayon pahihirapan pa ninyo ang mga Pilipino. Mga walang hiya talaga kayo. Wala na kayong kapuso-puso. Yan ba ang maipakikita pa natin sa kabila ng ating kahirapan sa mga Pilipino? Yan pa ang ipakikita ng ating gobyerno. Kawawa. Marami nang naghihirap. Ngayon pa man, kamamahal na ng bilihin. Ganyan pa rin ang gagawin. Alam ko may mga Pilipino diyan na sabi nila gusto nila modernization. Baka pag tumaas na ang mga pamasahe, kayo din ay umiyak. At ba't mo sasabihin laging gusto mo modernization dahil nakakatayo ka? Ay di po, pumili ka ng sasakyan mo na ikaw ay nakatayo. Pumili ka ng sasakyan mo na ikaw ay naka-air condition. Katulad ng mga bus diyan na pag ikaw ay pupunta sa ibang lugar, merong pupunta ka sa, halimbawa sa Bisaya, Mindanao, o kung saan mang gusto mong na malalayo-layo, meron kang makukuhang air condition, may makukuha kang walang air condition. O, pag ikaw naman ay pupunta sa ibang kuwan at gagamitin mo boat, meron diyang may mga higaan kung gusto mo, o doon ka lang nakaupo. Kung sa aeroplano ka naman, meron ding first class, at saka merong hindi first class. Depende kung anong klase kung anong kaya ng bulsa mo. Ganon din ang nangyayari dito. Hindi nyo dapat alisin itong mga jeep. At saka ito naman talaga ating sariling atin. Bakit natin gustong palitan ng para sa iba? Gaya na lang tayo ng gaya. Wala, itong original na jeepney na dito ginawa sa Pilipinas, aalsin pa ninyo at gusto pa ninyo bumili ng China. Made in China. Para laang mapuno ang bulsa ng mga LTFRB. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Tayo naghihirap dito sa Pilipinas. Lagi ninyong inaapi ang may hirap. Hindi na ninyo masyado talagang, hindi na ninyo sa halip na tulungan ang sariling Pilipino. Hindi. Tinatapakan lang ninyo ang may hirap. Ito namang ating presidente para namang hindi nakakarinig sa mga ginagawa ng mga LTFRB na ito ay yung mga namodus na dito ng ibang mga modernization na ito na sila pa ang nakukulong. Yung iba talaga ay hindi na lang makatanggi dahil ginigipit ng gobyerno nitong mga LTFRB na ito. Dapat itong mga hayop na LTFRB na ito dapat ang mga makulong. Hindi ang mga naghahanap buhay. Anak ng weteng ay ang mahiyaya naman kayo mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang nagpapasweldo sa inyo ay mga mamamayan. Kung paano pa nyo nalulunok yan, ay hindi ko alam. Anak ng weteng. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli po, ito po si Art.